Matapos ang ilang sandali, nang mawala ang liwanag at unti-unting humupa ang alikabok, ang anino ni Guksuan ay tahimik na nakatayo sa mahabang daan. Si Guksuan ay nasa postura na hawak ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay. Sa mukha ng anino ni Guksuan, nagsimula nang lumitaw ang mga bitak. Ang mga kamay ni Lu Sheng ay nakatikom sa kamao. Nakita lamang ang anino ni Lu Sheng na dumaan ng mabilis dala ang dalawang matitigas na kamao, ang buong katawan ay nagliliyab sa kulay abong apoy. Sa mga mata ni Lu Sheng, nawala ang apoy. Tinignan niya si Guksuan sa kanyang harapan na malapit ng tuluyang maglaho, at gumamit ng tono na may bahagyang panghihinayang, mahinang sinabi, "Masyado kang astig at cool. Hindi ko papayagan na may mas astig at cool pa kaysa sa akin sa mundong ito." Inilagay ni Lu Sheng ang kamay sa dibdib, yumuko bilang paggalang. "Magpahinga ka na ng payapa. Ang iyong diwa ay hindi mamamatay." Ang katawan ni Guksuan ay tuluyang naagnas at naglaho, nag-iwan lamang ng tumpok ng itim at pulang baluting pandigma na gumuho sa lupa. Sa mga mata ni Lu Sheng, may bahid ng swerte. Dahil sa laban na ito, naging masyado siyang kampante at medyo minamaliit ang kasindak-sindak na zombie na antas martial saint na si Guksuan. Tila naghahanda siya ng isang napakalakas at nakamamatay na teknike. Ngunit sa huli, kumikilos lamang siya base sa kanyang instinct, walang anumang kakayahang mag-isip. Kung hindi, tapos na sana ako. Sa mas madaling salita, kung hindi napansin ni Lu Sheng na tila may nakakatakot na killing move si Guksuan na nabubuo, at mabilis siyang umatake para patayin ang kalaban, malamang mahirap talagang sabihin kung sino ang mananalo o matatalo. Sa sandaling ito, hindi na makatayo ng tuwid si Lu Sheng. Nakaramdam siya ng pagkahilo at biglang bumagsak sa lupa. Habang sinusubukang gumapang palapit ang binata sa tumpok ng baluting pandigma ni Guksuan, bumulong siya, pero ang aking pagbasag ng kawalan ay talagang lumakas. Ang bilang ng mga ilusyong clone na lumabas para umatake ay umabot na sa mahigit 200, double kumpara dati. Ang pagbasag ng kawalan ang sukdulang lakas pandigma ko. Naging matalim ang mga mata ni Lu Sheng, nag-isip sa sarili, "Siyempre, ginagamit ko lang ang pagbasag ng kawalan sa loob ng espasyo ng panaginip. Sa labas, wala talaga akong pagkakataong gamitin ang pagbasag ng kawalan dahil walang sinumang karapat-dapat para gamitan ko ng teknike na ito. Kapag tunay ko nang ginamit ang teknike na ito sa harap ng mundo, ang aking mga kamay ay mababahiran ng dugo ng isang martial saint." Sa mga sandaling ito, mula sa mga labi ni Guksuan, lumitaw ang makakapal na itim na usok, parang isang higanting itim na watawat na malakas na iwinawagayway ng hangin, bumabalot kay Lu Sheng. Kalmadong ipinikit ni Lu Sheng ang kanyang mga mata. "Halika na, kayamanan ng martial saint." Isang piraso ng alaala ang nagbukas, nagsisimula sa isang eksena ng malakas na buhos ng ulan mula sa madilim na kalangitan. Mga kidlat na pumupunit sa kadiliman, kasabay ng dumadagundong na kulog na yumanig sa lupa. Sa isang maliit at abandonadong silungan, isang batang lalaki ang nakaupong naka-fetal position, mahigpit na yakap ang kanyang mga tuhod, nanginginig dahil sa ginaw at takot sa bagsik ng kalikasan. Ang ginaw ang lamig. Mahalumigmig na hangin, kadiliman, karumihan, mabahong amoy, walang tigil na pag-ulan. Isang maliit at payat na anyo ang tumagos sa ulan, mabilis na tumakbo papasok sa maliit at abandonadong silungan. "Kapatid, nandito na ako." Mula sa ilalim ng luma at maruming banig na dayami, lumitaw ang isang payat na batang lalaki, si Guksuan noong bata pa. Sa kanyang payat at naninilaw na mukha, puno ito ng tuwa at sorpresa. Basang-basa ng ulan ang buong katawan ng binatilyo, kapatid ni Guksuan. Mula sa loob ng kanyang damit, inilabas niya ang isang tubo ng salamin na kasinlaki ng kamao, mga 2 pulgada ang haba. Naglalaman ang tubo ng pulang likido. Iniabot niya ito sa payat na bata, Guksuan, sa harapan niya. "Mau, tignan mo kung ano ito. Para sa iyo." Ang batang binigyan ng tubo ng salamin ay tumingin sa binatilyo, kumurap-kurap ang mga mata, masaya ngunit may takot na nagtanong, "Ito ba ay nutrient solution? Saan mo ito nakuha?" Isang masamang tingin ang lumitaw sa mukha ng binatilyo,
puno ng hinanakit na sinabi, pumunta ako sa tambakan ng basura kanina. Kalahating araw akong naghalungkat. 2 tubo sana ito, sayang lang, inagaw ng isang batang miyembro ng gang ng Munting Kutsilyo ang isa. Tang-ina, balang araw, paluluwain ko sa kanila ang lahat ng kinain nila mula sa atin. Kuya, hindi rin madaling kalabanin ang mga tagagang ng Munting Kutsilyo. Huwag ka nang makipag-away sa kanila, nag-aalalang payo ng bata, Guksuan. Naging kasing lamig ng yelo ang tingin ng binatilyo, tinapik ang ulo ng bata, at sinabing, kung hindi tayo lalaban sa kanila, mamamatay din tayo sa gutom balang araw. Kung lalabanan natin sila, baka may pag-asa pa tayong mabuhay. Iniabot ng bata ang tubo ng nutrient solution. Kuya, hati tayo. Huwag ka nang makipag-away sa kanila, masyadong mapanganib. Munting Suan, huwag kang mag-alala. Balang araw, dadalhin kita sa loob ng base para matuto ng martial arts. Mula doon, magiging tanyag ka at aakyat sa tuktok. Sa malamig na tingin ng binatilyo, may lumitaw na bahagyang init. Hinaplos niya ang maliit na ulo ng bata, pagkatapos ay tinanggap ang nutrient solution at ininom ito ng isang lagukan. Pagkatapos ng ilang panahon, ang kuya ni Guksuan, ang binatilyo, ay humahabol gamit ang kutsilyo sa isang grupo ng mga tao. Namumutla ang kanilang mga mukha, mabilis silang tumakas habang walang tigil na sumisigaw, baliw na siya. Baliw na ang batang ito. Takbo! Huwag nating ipagsapalaran ang buhay natin laban sa isang taong ayaw ng mabuhay. Isang maliit at payat na anyo, si Guksuan, ang sumugod palapit, humahagulgol ng malakas. Ang binatilyo, kuya ni Guksuan, na may malamig na mga mata ay nagsalita, ayos lang ako. Huwag kang umiyak, Munting Suan. Umiyak sa tuwa ang bata, Guksuan, mahigpit na niyakap ang binatilyo sa harapan niya. Niyakap din ng binatilyo ang bata. Ang kanyang mga mata ay malupit na tumingin sa ilang mga bangkay sa tabi nila, dahan-dahang binigkas ang bawat salita, Munting Suan, nakita mo ba? Kung gusto mong matakot sa atin ang iba at para mabuhay tayo, kailangan mong maging sapat na malupit. Tandaan mo ito. Sa hinaharap, kapag nag-aaral ka ng martial arts, kailangan mong sanayin ang mga martial technique na espesyalista sa pagpatay. Kung hindi mo papatayin ang iba, papatayin ka nila. Tandaan mo ba? Paulit-ulit na sumigaw ang bata, Kuya. Huwag kang mamatay. Tandaan ko na. Tandaan ko na. Bigla, may mga paang lumapit. Isang boses ang narinig mula sa likuran, ang tibay naman ng buhay ninyong dalawang bata. Nagawa ninyong mabuhay ng ganito katagal dito sa tambakan sa ligaw na lugar na ito. Nagmamadaling lumingon ang magkapatid, ang mga mata puno ng pagkamangha. Nagpatuloy ang nagsalita, mula ngayon, sumama na kayo sa akin. Agad na nabaliw sa tuwa ang magkapatid. Niyakap ng binatilyo, kuya ni Guksuan, ang bata, Guksuan, tumatawa ng malakas, nakita mo na, Munting Suan. Sinabi ni kuya na dadalhin kita sa base at bibigyan ka ng pagkakataong matuto ng martial arts. Kapag sinabi ni kuya, gagawin ni kuya. Tuminala ang bata, Guksuan, ang mukha ay puno ng kasabikan, malakas na tumango. Ang maliit niyang mukha ay puno ng pagsamba. Pagkalipas ng ilang panahon, ang eksena ay nagpakita ng isang paa na nakatapak sa litrato ng isang batang babae. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, duguan ang buong katawan, sinusubukang itulak ang paa palayo sa litrato ng kanyang anak habang nagmamakaawa, parang awa nyo na, huwag nyo akong patayin. May anak pa ako, 2 taong gulang pa lang siya. Ang batang binatilyo, si Guksuan na ngayon, na may malamig na mukha ay tumingin sa litrato sa sahig. Pagkatapos, inalis niya ang kanyang paa at sinabi sa lalaki, umalis ka na. Kinuha ng lalaki ang litrato ng batang babae na may kaibig-ibig na mukha. Tuwang-tuwa ang lalaki, salamat. Salamat. Salamat po, sir. Isa kang mabuting tao, siguradong may magandang kapalit ito. Pagkalabas lang mula sa madilim na basement, nakita ng binatilyo, Guksuan, ang isang binatang lalaki na nakatayo at naninigarilyo sa lilim sa tabi ng pader. Tinanong ng binatang naninigarilyo ang binatilyo, Guksuan, napatay mo na ba lahat?
Tumango ang binatilyo, Guksuan, ng Pinatay ng binata ang sigarilyo. Lahat ng mga taong ito ay disipulo ng masamang kulto, nawalan na ng pagkatao. Hindi sila karapat-dapat kaawaan. Ito pa rin ang kasabihan, kung hindi mo papatayin ng iba, papatayin ka nila. Ang binatang may peklat sa mukha ay nagpatuloy sa pagpapaalala, kahit sa pagsasanay ng martial arts o sa pagiging tao, kailangan mong maging malupit. Naiintindihan mo ba, Munting Suan? Sumagot ang binatilyo, Guksuan, alam ko na. Nagpatuloy siya. Pagkalipas ng ilang panahon, isang napakasakit na alaala. May boses na tumawag, Guksuan. Guksuan! Ang kuya mo patay na siya. Biglang huminto ang kilos ng binatilyo, Guksuan, na nagsasanay. Ang dumating ay nag-abot ng isang sirang espada, nagpatuloy, ang sektang tagapuksa ng mundo ang gumanti. Mukhang ikaw ang pakay nila. Hinarang sila ng kuya mo para sayo. Napatay niya ang 13 na nasa ika-6 na antas. Sayang, namatay siya. Hindi na maiuwi ang kanyang bangkay. Ito na lang sirang espada ang natira. Sinabi ng matandang lalaki sa binatilyo, Guksuan, na hawak ang espada at nakaluhod sa ibaba, sinabi ko na sa iyo noon, ang mga tao ng sektang tagapuksa ng mundo ay hindi na mga tao. Sila ang pinakamasamang kanser na nagtatago sa sangkatauhan. Lahat ng sinasabi nila ay hindi mapagkakatiwalaan. Hinigpitan ng binatilyo, Guksuan, ang hawak sa espada. Sa kanyang isip, may mga salitang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw, may anak pa ako, huwag mo akong patayin. Kung hindi mo papatayin ng iba, papatayin ka nila. Tandaan mo ba? Ikaw ang pakay nila, hinarang sila ng kuya mo para sayo. Pagkalipas ng ilang panahon, nagpatuloy ang matanda sa pagsasalita kay Guksuan, Maestrong Duan ay nakita na ang iyong landas ng saber. Sabi niya, ang iyong landas ng saber ay masyadong matalas ang talim, masyadong mabigat ang killing intent. Kaya, ituturo niya muna sa iyo ang teknik ng espadang gulong ng hiling. Iniabot ng matanda kay Guksuan ang manual ng teknike ng espada, at nagbilin, kapag nahasa mo na at nawala ang killing intent sa iyong landas ng saber, saka pa lang siya papayag na makipagkita sa iyo. 5 taon ang lumipas. Guksuan, 5 taon na ang nakalipas, bakit hindi nabawasan ang killing intent mo, kundi tumindi pa? Patuloy pa rin si Guksuan sa pagpatay gamit ang kanyang espada. Muling umalinggaw ang pamilyar na boses ng matanda, Maestrong Duan ay hindi ka makikita. Maghintay ka pa ng 10 taon. Pagkatapos, ang eksena ay hindi pa rin nagbago. Ang espada ay nakasaksak sa lupa. Si Guksuan ay nakaluhod na may nag-aalab na galit. Sa likuran niya ay mga taong nasa posisyong nagbigti. Muling umalinggaw ang boses ng matanda, Guksuan, hindi mo pa rin mabitawan. Sa huling pagkakataon, lumitaw ang matanda sa tabi ng kawayanan, ang mukha ay puno ng matinding pagkadismaya. Guksuan, naligaw ka na ng landas. Dahil ang sinasanay mo ay mga teknik sa pagpatay, hindi ang martial Dao. Maestrong Duan ay hindi ka na makikita habang buhay. Mula ngayon, huwag mong sasabihin sa iba na ikaw ay tagapagmana ng paksyon ng espadang gulong ng hiling. Mula ngayon, bahala ka na sa sarili mong buhay. Hanggang sa lumayo na ang matanda, si Guksuan ay nanatiling nakayuko sa bato sa loob ng kawayanan, bumubulong, naligaw ba ako ng landas? Maliban na marunong lang akong pumatay. Kung naligaw, di naligaw. Ang martial Dao ay teknik sa pagpatay. Ito ang itinuro sa akin ni Kuya. Lagi ko itong tatandaan. Boom! Mula sa malaking agos ng impormasyon, alaala, nagkamalay si Lu Sheng. Minulat niya ang kanyang mga mata, may malalim na pagkabigla na lumitaw sa mga ito. Napahawak ang binata sa kanyang ulo, habang pinagpapawisan, nag-iisip, napakadalisay na intensyon ng pagpatay. Sa mga alaalang nakuha ko, puro pagsasanay, laban at lahat ng mga imahe ng labanan ay tungkol sa pagpatay. Ang nagyelong killing intent ni Guksuan ay halos tumagos na sa buto ni Lu Sheng. Dahan-dahang naglakad si Lu Sheng, patuloy na nag-isip, akala ko noon, sa pagbabantay ko sa linya ng depensa sa loob ng 9 na araw,
nakaipon na ako ng nakakatakot na killing intent. Pero kumpara sa martial saint na ito, kulang pa ito kahit sa isang patak sa karagatan. Masyadong sukdulan si Guksuan. Siya ay ganap na pumasok sa Dao gamit ang killing intent. Ang landas na tinahak niya ay ang landas ng pagpaslang, isang napakabihirang landas sa martial Dao. Ang bilang ng mga taong napatay ni Guksuan ay marahil mas marami pa kaysa sa bilang ng mga taong nakilala ko. Ang bilang ng mga halimaw na napatay niya ay daan-daang milyon, hindi na mabilang. Ang buhay sa mata ni Guksuan ay halos walang pinagkaiba sa damo. Ngunit sa kabila ng ganoong kalaking karma ng pagpatay, hindi siya nalunod sa magulo at marahas na kamalayan para maging isang killing machine. Nakakamangha. Nakatitig sa tumpok ng baluting pandigma ni Guksuan, nagpatuloy sa pagbulong ang binata. Ang landas ng pagpaslang ay kabilang na sa sukdulan sa mga sukdulang lakas pandigma ng martial Dao. Si Guksuan ay isang henyo. Sino ang nakakaalam kung gaano kasindak-sindak ang kanyang ruwok na panahon? Ang laban kanina, natatakot ako na wala pa ito sa ika-1,000 bahagi ng kanyang tunay na lakas. Lumalabas na ganito kalaki ang agwat sa pagitan ko at ng isang martial saint. Hindi si Guksuan ay hindi na isang karaniwang antas negatibo, siyam na martial saint. Ang kanyang lakas, natatakot ako na kahit ang karaniwang antas negatibo, 1-0 na eksperto, ay hindi makakaligtas sa ilalim ng kanyang espada. Mabuti na lang hindi niya ginamit ang mga killing move na iyon. Nakaramdam si Lu Sheng ng swerte at kasabay nito ay takot. Nasanay na ni Guksuan ang killing intent sa sukdulan, nagagamit niya ito ng kusa. Kaya naman, sa huling sandali ng laban kay Lu Sheng, hindi siya nagpakita ng kahit katiting na bakas nito. Ang taong may killing intent, ngunit hindi ito ipinapakita ang siyang pinaka-nakakatakot. Hinawakan ng binata ang kanyang mukha at nabigla. Tang-ina! Pagkatapos kong maabsorb ang mga alaala ni Guksuan, ang mga kalamnan sa mukha ko ay tila naging kasing lamig niya. Parang sa pelikula sa dati kong buhay, nagpatay ako ng isda sa seafood section ng supermarket sa loob ng 1-0 taon, ang puso ko ay kasing lamig na ng kutsilyo ko. Pagkatapos ng biyaheng ito, kailangan kong manood ng 100 episode ng matamis na love story para gumaling. Siyempre, hindi nakalimutan ni Lu Sheng ang martial Dao core ni Guksuan. Iyon din ang pinaka-esensyal na bahagi ng kayamanan ng martial saint. Hayaan mong hanapin ko kung nasaan ito. Agad na hinalungkat ng binata ang tumpok ng baluting pandigma ni Guksuan. Ilang sandali pa, nagningning ang mga mata ng binata, napasigaw, nahanap ko na. Ang martial Dao core ni Guksuan ay parang isang piraso ng basag na talim ng espada. Sa isang iglap, isang bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo ang lumitaw sa harap ni Lu Sheng. Hindi mabilang na mga bangkay, may tao, may mga halimaw din ang nagyelong killing intent na tumatagos sa buto ay bumalot sa kalangitan ng dagat ng dugo. Lubos na nagulat ang binatang si Lu Sheng. Sa gitna ng dagat ng dugo, isang anino ang dahan-dahang lumabas. Ang kalooban ng langit ay parang espada. Ang intensyon ng tao ay parang espada. Ang buhay ng tao ay parang damo. Ang isang espadang ito ang martial saint technique ni Guksuan. Ang pangalan nito ay isang intensyong pagpaslang. Ang talim ng espada ay humiwa ng 1 beses. Ang isang hiwang ito ay nagdala ng isang aura na nagpapaalala sa mga tao ng isang bukirin ng trigo sa taglagas, kung saan ang isang magsasaka ay iwinawasiwas ang kanyang karit. Ang karit ay itinaas, ang malamig na talim nito ay humiwa, at sunod-sunod na mga uhay ng trigo ang bumagsak.